Hello mga ka-OFW, mga ka-offloader, mga ka-doodles, mga ka-earthling, kumusta mos mi amigos, mi amigas? Welcome back to my channel. Ito naman tayo mag-review ng Philippine Stock Market Top Gainers. Ngayon ay 4/29/2026. Bukas ay last day, so marapit ng sahuran na naman. So, green na naman tayo ngayon. Parang nagsibalikan na ba? Ano na ba? 0.83, up ng 0.83 ang PSEI, 5,915 pa. So, maraming nag-green. Ito kahapon, pulahan yung green. Itong mining naman ang nagpula ngayon. So, ito yung mga active. Yan, buhay na buhay yung mga blue chip natin. ICT, 14%. 14 pesos ang up. Congrats sa may hawak, MBT, BPI, BDO, yan, mga alaga natin medyo umangat na, ano. So, advance naman, ito sila yung mga advance, RCB, up pa rin, no, dito. Yan, mataw pa rin si dito, ECC. So, mga decliners, yan naman sila. So, yan ang problema sa, penny stock. Mag-up siya ngayon. Ito, tandaan nyo yan. Up siya ngayon. Bukas bagsak na naman, ano. So, ganun lang din. So, ganun naman talaga ang stocks eh. So, umpisa tayo sa ating number 1, Rizal Banking, Commercial Bank. So, gayang sabi natin, si Rizal Commercial ay nasa loob pa ng channel, pero upward trend naman yung direction niya, yung nakaganda, ano. Tapos si Rizal, namimigay siya ng 0.70 kada 4 na beses sa isang taon, 2 beses, isang beses lang pala. So tapos na siya namigay. So nasa 1D time frame lang tayo kasi PSI EI naman to, so mabagal ang niyan, ano. So gaya ng sabi natin na ito dito nasa bottom siya. So maganda siya bilhin kasi nasa bottom at maaring bumalik doon sa taas, ano. Kung babalik yan naman sa taas yan, galing dito, merong 20% ang kikitain mo. So kung ikaw ay OFW na may savings sa Rizal Bank, hatiin mo yung savings mo para hindi lang natutulong ang pera mo na nag-devalued, I mean bumabagsak ang halaga niya dahil sa inflation, ano. So, dito ay maliit naman yung kanila niya. Iwan ko bakit siya biglang lumipad lang. Wala namang balita. So ganun lang yun. Medyo hindi ganong kagandahan yung kanila ni RCBC, ano. Pero, kung long term ang pag-usapan, tapos holder ka ng Rizal Bank, Rizal Commercial Banking savings, ay magandang mag-invest ka rin sa kanilang stock, ano. So, pero ito si Rizal Bank, ang nakikita ko dito, ang ingat-ingat lang din kasi siya meron siyang ganyan eh. So, bearish plug siya ang pinoform niya eh. Baka hintay diyan, dalhin tayo sa baba. So, ano bang meron dito sa baba niya? Meron pa kasi tayo dito, nandito, baka babalik sa IPO eh. Yan, Tapos meron ka rin dyan sa 18 banda. So baka either dito yan. Baka babalik eh kasi bearish na plug yung Kaya kailangan talaga magbago siya ng direction. Pero tuloy-tuloy lang niya to na upward trend, nasa channel mag-consolidate dito. Mag-okay din naman. Baka magganyan-ganyan lang siya, sa channel. Pero maganda talaga, i-break na niya yung resistant na yan at babalik sa taas. So wala tayong target price dito sa mga broker natin nakuha. So si TradingView, ano bang target price ni TradingView? Parang wala din yata eh. Wala din eh. Kasi parang nagkopya-kopyahan lang yan sila eh. So yan lang yun, si Rizal Commercial Banking Corporation. So next is ECC, si Mirara. So parang malapit na yata ang tawag nito yung bidding. Kasi di ba na yung niya nito, yung kanyang permit ni-renewed o tapos din is approve.
So ngayon nagkaroon ng bidding, so maraming sumasali, pero mas advantage sa kanya kasi kung meron ka ng mga equipment, yung bago, mag-invest pa, so medyo mahal-mahal yun sa kanya, mga mura pa siya, so baka sa kanya pa rin daw ibibigay. So maraming sale area dito, so sabi, akala natin dito breakout na, hindi pala hindi nagtuloy-tuloy. So magpanibagong naman tayo, so kailangan ni ECC na umangat, so balik, lipat na lang natin to kasi ganyan naman yung so ganun pa rin tayo, upward pa rin ng baka diyan tayo aangat na, kasi malaking imbalance dito, maraming nag-sell talaga, nagbintahan dito dahil nitong so kailangan niyang bumalik sa taas, ma-break niya tong resistant na yan 27 para siya ay aangat, so target price naman long term is 32.53 metro. So yun yung mga target price. So si TradingView target price, para ma-confirm ninyo, 32 ang target price niya. Forecast pinakamataas is 42. So yan, so meron tayong target price na nag-confirm sa mga nilagay natin sa broker yan natin ng mga So at namibigay naman to siya ng dividends, isang bisis lang yata sa isang araw. So sa ngayon wala pa, sa bisis isang araw, 2 bisis sa isang taon. So April dapat mamigay na siya ngayong May siguro to. Kung manalo siya sa bidding, so malagang baka mamimigay siya. Pag hindi ay baka may baka wala yung dividends na yan. Downward trend siya, ang niya ni ECC, pero nasa bottom para naman siya, so kita ka pa rin kung channel lang ang pagbasihan, ka lang scalping. So pagdating diyan sa taas, binta mo, tapos hintayin mo naman siya bababa, bili mo naman. So next is Maynilad. Maynilad is, sabi natin dati, baka magpo-form to ng Elliott wave, so 1, 2, 0, 1, 2 papuntang 2, 3. So yung 2, 3 is mahaba dito, so at least maximum or mataas siya dito. Ibig sabihin minimum kitikita ka ng 50%. So target price ni video is 22, na hit na yung 22 na yan. So akala natin dalawang option ginawa natin na babagsak muna diyan bago angat or aangat ganon. So dito dumiretso siya umangat, so nakaganda dito si Maynilad is talaga siya, yung kailangan ng tao, tubig to so maganda to hawakan. So wala pa tayong hinawakan nito, pero bibili tayo nito ngayong sahod na to, puro na to. So target price ni Maynilad, kung meron ba, meron 22 din ang forecast niya, maximum is 25. So dito, pero malay mo kasi magbubuo nga siya ng baka dito sa 35 pa yan, so yun pa rin yung target natin. So kay Maynilad, 28 ba or so diyan lang muna. So bullish na bullish, so yan, kitang-kita nyo yung natin, so bullish. So palitan na, iusog natin to para malaman kung saan tayo huling nag-vlog, pero long term 2 to 3 pa rin ang tinatarget nating buuin kay Maynilad. So saan ka pa, OFW? Bakit palagi kong sinasabi yung mga OFW? Kasi gusto kong mainganyo yung mga kapwa ko OFW na mag-invest para hindi lang tayo sa sahod umaasa. So meron palang ibang paraan na kumikita ka hindi lang sa sahod, mga ka-OFW, mga ka-Earthlings. So next is SMPH. SMPH ay dati down siya dito, mamimigay siya ng dividends ngayong ngayong 27 May 26 ang bayaran, X naman ngayong 12 May 2026 sa halagang 0.42. Ano bang ibig sabihin niyan?
Kung meron kang hawak na 1,000 share na worth 19,000, di ba? 19,000. So, kung 1,000 share, halagang multiply mo ng 19 o 20 lang para madali. So, may 20,000 ka. So, ibig sabihin, yung 1,000 mo na share, kikita siya ng 400. Saan ka pa niyan? So, yung 20,000 mo, kumita ka agad ng 400. Wala pang isang buwan. So, yan yung nakaganda sa dividend play. Habang naghihintay ka na umangat ang presyo, binabayaran ka. So, ganun pa yung target natin. Sabi natin dati dito na galing diyan paakyat pero hindi niya na-break tong consolidation. So, post breakout. So, kailangan lipat lang natin yan para hindi na tayo mag-drawing. So, kailangan niya i-break tong yan. Resistant na yan na 20. So, itong 21 na yan, kailangan niya i-break para talagang didiretso siya. So, dito, gumawa naman siya ng dito, all-time high, lower high, higher low. So, sunod yan, baka doon sa taas, yung punta niya. So, yan si SMPH. So, long term, sabi natin, baka bubuo ng cap. Ganyan, cap yan. So, ang target is 34. Yun, mga target price ng ating broker natin. So, dahil sa, si TradingView naman, ang target price is 31. So, yan, nagkopyahan lang yan sila. So, is MPH. Next is Aboitiz Power. Kahapon, sinabi natin to si Aboitiz Power na baka kamo dahil mayroong dito o i-trigger niya tong sell or demand dito. Pero sinungkit nga niya dito diyan. Na-vlog na to mga 3 days ago pala to. Tapos umakyat na siya So yan. So tanggalin natin to para So kailangan ni yung sell order block na binuga natin, dating pula yan, naging green na. So, na-trigger na, So, kailangan ni, Aboitiz Power ay ma-break tong 48 at saka itong 45 pala at saka itong 46. So, para umakyat siya doon sa taas. So, galing dito, maganyan muna, ganyan. So, ganyan lang naman yung stock, up and down. So, long term, si Aboitiz is upward trend pa rin siya, nasa channel, pero upward trend. So, nasa gitna na siya. Target price natin is 54, 51. So, malapit nang mahit ang 51, 54, nandito na malapit na. Pero, hindi pa huli ang lahat. Kasi kung bibili ka at mahit yung target, meron ka pa rin 20% na kikitain na hindi mo kikitain yan sa savings mo. So, si TradingView naman, ang target price niya, anong nangyari? Is 52 naman. So, halos parehas lang. Kopyahan nga talaga yan sila So, yan. So, 52, 54 dito sa natin. So, ganun lang din naman lang tayo, 1D time frame kasi mabagal naman hindi naman kailangan na to. So next is ICT. Ano bang nangyari kay ICT? So si ICT is nasa loob pa rin ng channel So burahin nga natin tong channel para malinaw. So nandiyan pa siya naglaro dito So kailangan pa rin niyang i-break tong 732 para siya ay tuluyang umangat at mag-maintain dito mag-hold sa 689. So, burahin na natin to kasi hindi malabo na balikan siguro yan. So yung natin na dito, akala natin aangat na siya dyan, pero hindi bumagsak muna. So, dito, lipat natin yan. So, doon pa rin. So, naghihintay na tapusin niya tong Elliott Wave So, ang ginawa kasi niya dito talaga, Elliott Wave Sabi nga daw, kung may time machines pa lang, sana binili pa natin to. Kasi dati dito ako Tapos nagkonso-konso na kasi diyan Tagal.
So nainis ako, binitawan ko, ano, pero kung hawak pala natin to siya talaga, nag long term tayo, kumita pa rin tayo talaga, ano. So isipin mo, kung hindi natin bininta, 350% na yung pira, tubo mong pira noon. So ang target price naman kay ICT is 850, si B90, 663. So tapos na yung 663 ni Cole. Si TradingView naman ay ano naman yung target price niya, 793. So 800, so parehas dito. So baka dito yung point 3 na hinahanap natin eh. So kung ako dito, pwede ka namang pumasok din eh. Kasi kikita ka rin pa naman ng ilang porsyento kung ma-hit yung 800. May 10% na lang. Ang hinintay ko lang dito kasi yung 0.4. So pag mag 0.4 siya, ibig sabihin mag-down siya diyan. O saan ba siya mag-down tapos bago up. So saka natin siya bilhin dito sa 0.4, ano? Dito natin siya bilhin sa 0.4. Kung saan man yan, wala pa tayong alam kung saan yung 0.4, ano? So yan. So yan lang po ang ating 6 na stock na top gainers. So huwag kalimutan po mag-subscribe sa ating channel. Nakalimutan kong sabihin, Dodol goes to US market naman. So, congrats sa mga may hawak na dollar, oh. Mataas naman yung bilihin, 61 ang palitan, so tumataas yung bilihin. Ang crudo naman nasa 103 pa rin, ano. So, yan lang po. Adios mi amigos. Maraming salamat sa ating mga viewers. Sa uulitin mga ka-OFW. Babos!